before ako mag-hire talaga, mas prefer ko na yung may alam. Prangka ako ngayon na dinidiretso ko na kayo. Okay lang kung ang gusto mo o masaya ka na sa comfort zone mo. Pero kung growth ang hinahanap mo, then kailangan mo talagang unti-unting ilabas ang iyong paa. Sabi ni Ma'am si Annaliza, kailangan po ba talaga maka-earn ng experience before clients hire us? Ang hirap lang po talaga makakuha ng client, lalo na gaya ko na corporate jobs ang experience, no VA or BPO background. So, dalawang bagay. Wala naman akong talagang experience sa online, di ba? Kasi nagano ako, call center agent ako. So, yun yung gamit kong experience. Along the way, kumbaga inaral ko lang yung pagiging VA paunti-unti. Kasi wala naman ganong wala ka naman ganong makukuhang resources dati talaga. Kasi ngayon, napakadami ng resources, kabilaan sa YouTube, sa Google, and even sa ibang mga social media platforms, sa Udemy, Skillshare, kung saan-saan. Marami talaga. For me, hindi naman 100% na lahat ng client ay naghahanap talaga ng may experience. However, to be honest with you before ako mag-hire talaga, mas prefer ko na yung may alam. Hindi ko sinasabing may matagal ng client experience. Alam niyo naman, busy pag home-based mom, di ba? Maraming ganap sa buhay. Parang less time na ako to train. Ang magagawa ko na lang is yung parang mag-record ng konting training video or guide. Yun lang yun pero hindi ko kayang ituro siya talagang from scratch. As in, kunwari, zero knowledge ka pa talaga at zero experience, ituturo ko sa'yo step by step talaga lahat. Even yung pinaka-basic, wala na talaga akong panahon para ituro lahat yon. So, I'm expecting na using all the possible resources na makukuha mo online, parang mag-i-step ahead ka na, pag-aaralan mo na siya. O para hindi na sobrang zero. Yun ang for me okay na ha. Kaya lang, meron talagang mga clients na preferably ang gusto nila is yung talagang nakapag-client na may alam na doon, or like yung mga agency, madalas ganun nga yung hinahanap nila. Siguro for me, much better na kung kaya naman pag-aralan na, why not simulan ng mag-aral? And wala ka pang experience talaga with the client, at least create your own experience. Mag-practice ka. And buuin mo yung profile mo, even and yung portfolio mo, even using your own practice. Kasi kahit sa mga students ko sa marketing automation, yan din ang nagiging training ko sa kanila. And most of them, nakakakuha naman ng client. And hindi sila nagiging parang malaking balakid na wala pa silang experience talaga na with a client. Nakakuha sila ng clients. Mas nakafocus yung mga client kung matutulungan ba sila. Can you help me? Yun lang. And how can you help me? Yan lang. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo pa natutulungan yung sarili mo, how can you prove to the client na you can help them? Okay, so ayun. Buti nagtanong si Ma'am Shiweng. Follow-up question niya, sabi niya, additional sa previous question, gaano kaya katagal or ano kaya ang pinakamatagal na period bago nagka-client ang isang freelancer? Ma'am Shi, ito depende po talaga ha. Wala tong parang standard na basta nag-aral ka in 1 week meron ka na, or nag-aral ka in 1 month meron ka na. Hindi po ganun. Iba-iba po yung kaso at iba-iba yung pagkakataon. Yung isang student ko na in-interview ko, si Hope, siya 2 weeks lang siya nag-aral ng mga lessons ko. Na-stop siya kasi nagkaka-client na siya. Pero meron ako mga na-encounter na months talaga ang binibilang. Yung iba pa nga sa alam mo naman, minsan marites tayo, di ba? And sa home-based mom diaries community, meron din mga nagsishare na ganyan. Sinasabi nila, 6 months or 1 year bago sila nagkaroon ng client. So, I think depende siya sa maraming pagkakataon, lalo na kung action taker ka talaga at malinaw sa'yo kung ano yung itutulong mo at sino yung gusto mong tulungan, mas madali ka kasi makaka-attract. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na nag-aantay na lang kung baka ma-hire ka kahit wala ka pang alam or hindi ka pa talaga naghahanda, yun, medyo malayo-layo yun sa katotohanan na magkaroon ka agad ng client. Prangka ako ngayon na dinidiretso ko na kayo. Ayan, sabi ni Aimee, hindi po ba mahirap sumabay sa mga bata-bata, ayun pala, hindi po ba mahirap sumakay sa mga bata-bata? Kumbaga, kasi sa age ko po now na 45, parang kinalawang na kumbaga. Ma'am si Amy, panoorin mo yung naging interview ko kay Ma'am si Janet, nandito siya. Doon pa lang masasagot na yung tanong mo kasi for me age is just a number. Wow. Parang ano lang
Kasi sabi ko nga, depende yan kung gaano ka-action taker. Kasi yung mga clients naman, wala pa ako na-encounter na client na talagang nagbabase lang sa edad. Kasi sabi ko nga, ang madalas na gusto lang nilang malaman is, can you help me? And how can you help me? Lalo na siguro kung pinaghahandaan mo naman. When I say pinaghahandaan, nag-aaral ka, nagpa-practice ka, binubuo mo profile mo and portfolio mo. Ako rin 48 na, kaya nangangapa pa. Sige lang, go lang, kapa kung kapa. Pero wag matatapos sa kapa. Kailangan ina-apply din yan. And sabi nga, learn to fail. Kasi once na nag-start na po kayo mag-aral at mag-practice, expect nyo na mag-fail kayo ng maraming beses. Gusto ko yung mga ganyan tanong. Ayan, kagaya ni Nobita Nobi, sabi niya, dapat po bang aralin yung mas mahirap or in demand para po konti lang kakumpetensya, ma'am? Depende po ito. Madalas depende sinasabi ko. Kasi nag-start ako na virtual assistant. And that was 14 years ago. Nung nag-VA ako, kasi hindi ko pa alam kung ano yung mga gusto ko. So, wala pa akong alam na ganun. So, kailangan ko munang mangapa, kagaya ng sinabi ni Aimee. So, nangangapa muna ako para malaman ko saan ba ako magaling talaga. Ano ba yung pinaka parang strength ko na skill. Kumbaga, ang VA naman talaga guys, virtual assistant, ay hindi naman din madali. Mahirap din ang virtual assistant kasi iba-ibang skills ang ino-offer natin, remember? And iba-iba rin yung mga potential na pwede mong tulungan. Parang pinakiramdaman ko sa sarili ko, meron akong skill dito na parang gusto ko na siyang yun na lang, ganon, sa pagiging marketing automation specialist. And it took me years din bago ko nasabi na, okay, MA specialist na ako. Kung sa panahon ngayon, sa tingin mo, meron ka na nakikita agad na skill, kunwari lang ha, marketing automation. So ngayon na nagiging in demand to, kung gusto mo na ito na agad, dahil sa nakikita mo yung sarili mo na somehow susubukan to at gusto mong pag-aralan to, gusto mong itulong to sa mga clients, then why not? Meron akong naging student like si TL Risa and si TL Marnie na yung isa, wala siyang knowledge talaga sa freelancing. Totally wala. Yung isa naman galing sa bangko. Ngayon, nung pumasok sila sa pagiging MA or sa pag-aaral ng marketing automation, yun na muna yung pinili nila, yung marketing automation skill. Sumubok muna sila, which is an in-demand skill. Pero mas maganda kasi yung laban kapag ka-in-demand. Yun lang talaga. Medyo mahirap pag-aralan nyo kasi tutukan na siya. Okay, so si stress. Ma'am Sheena, bakit may experience naman? Bakit ang hirap makahanap ng client po? Marami kasi ring talagang reason. Laging ganun guys marami talagang reason. Sabi nga, everything happens for a reason. So, linawin natin yung si stress. Bigyan mo ko ng follow-up dyan sa tanong mo. Okay, so sabi niya, Ma'am Sheena, may experience naman bakit ang hirap makahanap ng client as VA na po. Baka mamaya hindi talaga ina-adya ng tadhana na makakuha ka ng client pa kung additional. Kasi ako noon parang kung alam ni Lord na hindi kaya ng powers ko na kumuha ng mga client, kaya hindi niya siguro binibigay. Parang ito muna kasi ito yung parang nararapat muna sa akin, lalo na sa kakayanan ng oras ko, ng powers ko, or baka yung hinahanap mo naman na client ay hindi nga akma dun sa parang yung profile mo at portfolio mo, hindi akma dun sa pinipresent mo dun sa isa pang client na gusto mong applyan. So maraming reason talaga guys. Hindi dahil sa hindi ka magaling, wag nyo lang i-judge yung sarili nyo. Pero kung yan ay nararapat na, dadating at dadating yan kahit hindi mo siya inaasahan. And that happens to me several times. Ayun nga, sabi ni Aimee, mag-invest sa lahat ng bagay, natatakot lumabas sa comfort zone. Okay lang kung ang gusto mo o masaya ka na sa comfort zone mo. Pero kung growth ang hinahanap mo, then kailangan mo talagang unti-unting ilabas ang iyong paa at lumabas paunti-unti. Alam mo, parang anak. Saka walang ibang gagawa nitong growth na to, kundi ikaw din sa sarili mo. Kasi kahit anong push namin sa'yo na lumabas sa comfort zone mo, kung ayaw mo talaga, wala tayong magagawa. Kailangan mo i-push yung sarili mo na, okay, Aimee, kaya mo to. Subukan natin. Ayun na nga, kasama doon ng failure. So, wag mo na naku, natatakot ako, baka may bumagsak ako. Talagang babagsak ka, pero doon ka kasi matututo. Doon ka mas lalo mag-i-improve at doon ka gagaling. So, go lang yan, laban lang kahit anong mangyari. Sabi nila, natatakot kasi sa rejections. Paano pag di ako gaano kagaling mag-answer sa interview kasi newbie pa ako? Ano ba yung sabi ng iba? I eat rejections every day. Yun ang magiging peg natin. And minsan, ninonote pa nga yung mga
rejections at kung saan ka nag-a-apply. So, para mas exciting, okay, bukas, tatry ko ulit. Tapos, ilang rejection kaya maano ko. Gagawin mo exciting na lang. Tapos, every time na tinatry mo yung ginagawa mo, may mababago at mababago dyan. May improve yan. So, instead na katakutan nyo, bakit hindi nyo na lang siya gawin as challenge? Hanggang sa makita mo yung opportunity na para sa'yo talaga. Ano yan eh. Kasi naman ako, kahit until now, nare-reject pa rin naman ako eh. Meron pa rin naman akong takot. Pero, hindi ako nag-hold back sa takot. Nilalabanan ko siya. Kahit na alam ko mare-reject ako, go lang. And improve, improve, improve. So, ganun lang po. Keep trying kasi doon natin malalaman ang mga dapat nating improve at mga next step natin kapag nag-try tayo. Yun lang naman talaga eh. Kasi, yun lang eh, paano kayo magkaka-experience, paano ka magiging magaling, paano mahanap yung success kung wala tayong ginagawa. Diba? Na-stuck na tayo doon sa question natin.